Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mandis Vlog. Nako, matindi, mainit na naman mga kaibigan. Itong ating tatalakayin tungkol dito sa pagkawala ni Catherine Camilon. Latest update, muling nagkaharap nanay ni Catherine Camilon at si Police Major, kapatid ni Catherine Camilon, ay nakaharap din si Police Major. Subalit kakaiba itong natuklasan. Huli na naman sa akto. Matibay na ebidensya na cellphone. Mga kaibigan, naku po, matinding panluloko ito sa taong bayan. Matinding takipan tungkol dito sa kaso laban ho kay Police Major. Marami pang iba ang matutuklasan ho dito sa ruling ng video na ito, ang ating tatalakayin. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo. Please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako'y muling nakikiusap mga kaibigan. Kung pwede lang ho, kapag may pagkakataon po kayo, kung pwede lang, patapusin po natin panoorin ang kabuuan ng vlog na ito. At nang sa ganon, lubos po nating maunawaan. Heto na, samahan niyo po akong panoorin. Itong ika nga po katakataka, huli sakto, panibagong ebidensya na cellphone. Hawak ho ni Police Major. Mga kaibigan, huwag kukurap. Panoorin po natin ito. Pansin pa rin daw nila ang tila umano'y walang aksyon sa kanilang naunang hiling ng pagbawalan sa paggamit ng cellphone ang suspect. Siyempre, yung inaasahan ko na mangyayari ay yung madiin siya sa kung anong ginawa niya. Kasi kami po mismo yung nakakakita kung ano ng ebidensya na siya po talaga yung mastermind po sa pagkawala po ng kapatid ko. Sana umamin na siya. Inireklamo ng kaanak ni Catherine Camilon ang patuloy na paggamit ng cellphone ni Police Major Alan De Castro na pangunahing sospek sa pagkawala ng guro. Para sa detalye, makakasama natin live si Denise Abante. Denise? Ace, nababagalan na umano ang pamilya ni Catherine Camilon sa aksyon na nararapat gawin ng mga otoridad kay Police Major Alan De Castro, ang itinuturong pangunahing suspect sa pagkawala ng kaanak. Hiling nila ngayon na madiin si De Castro sa reklamo upang panagutan umano ang ginawa niya kay Catherine Camilon. November 22, 2023 nang unang magkaharap ang pamilya Camilon at si Police Major Alan De Castro, ang itinuturing na mastermind sa pagkawala ni Catherine Camilon. Dito napansin ng ina ni Catherine ang malayang paggamit ni De Castro ng cellphone. Kahapon muling nagkaharap ang dalawang partido para sa hearing ng administrative case laban kay De Castro. Pansin pa rin daw nila ang tila umano'y walang aksyon sa kanilang naunang hiling ng pagbawalan sa paggamit ng cellphone ang suspect. Sa eksklusibong panayam ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog sa kapatid ni Catherine, umaasa siyang agad nang maaaksyonan ang kanilang hiling. Siyempre, yung inaasahan ko na mangyayari ay yung madiin siya sa kung anong ginawa niya. Kasi kami po mismo yung nakakakita kung ano ng ebidensya na siya po talaga yung mastermind po sa pagkawala po ng kapatid ko. Sana umamin na siya sa kanyang ginawa. Samantala, matatandaang naipasa na sa Piskalya noong November 23 ang karagdagang ebidensyang nakalap sa abandonadong pulang SUV na ayon sa mga saksi ay pinaglipatan sa dugoang si Catherine. Umaasa ang pamilya na sa mga karagdagang ebidensyang naipasa ay mas madidiin sa reklamo ang mga suspect. Ayon sa Police Regional Office Calabarzon, pinag-aaralan na ang hiling ng pamilya Camilon na maalisan na ng pribilehiyo sa paggamit ng telepono si De Castro.
Unang-una, baka ang connotation natin ng is parang nakakulong na talaga, as in, parang yung mga suspect natin. But sa restricted kasi, yung ano lang niya, yung galaw lang niya. Titingnan po natin kung ano po yung pwede nating gawin regarding po dun sa fear nila po na nakakagamit pa po si Major De Castro ng cellphone. Umaasa ang pamilya Camilon at ang otoridad na mabibigyang linaw sa isasagawang preliminary investigation sa December 19 at January 9 ang reklamo para may akyat na ito sa husgado. Sa December 19 ngayong taon, malalaman kung tatanggapin ng husgado ang reklamo laban sa mga suspect sa pagkawala ni Catherine Camilon at ang susunod na aksyong gagawin ng pulisya kay Police Major Alan De Castro. Okay, alright. Nako po, shoutout at maraming salamat. The original may-ari po ng video na ito. Nako po, matindi, nakakadismaya. Iyan pong napanood nyo na video, napanood natin ay sa pangalawang pagkakataon, pagharap po nito si Police Major at kapatid, nanay, dyan ho sa korte, sa ibang kaso naman po, na ika nga po hearing. Naku po, matindi ang kalukuhan na nangyayari sa kaso na ito. Matinding panluloko, matinding takipan. Diretsahan tayo. Huwag tayong paligoy-ligoy na. Dahil yan ho ang pinupunto ng investigasyon. Matinding takipan, matinding panluloko sa taong bayan. Sino pa ang magtitiwala dito sa mga anak ng katakot-takot na ito? Pasensya na ho kung nakakapagsalita ako ng ganito. Dahil mayroon po tayong batayan. Unahin po muna natin ito. Dakuha natin itong interview sa kapatid ni Catherine Camilon na umaasa ho sila na madidiin sa kaso itong si Police Major dahil mayroon po na matibay na ebidensya. Tama ho. Tumitingin ho siya sa ebidensya, hindi ho sa kuro-kuro. Ba't mga kaibigan, sa takbo ng kaso na ito ay nagkakaroon po ng hindi maganda, mga kaibigan. Pag sinabing word na hindi maganda, ay nakapaloob na po diyan ang lahat. Huli sa akto na naman, ebidensya na cellphone sa pangalawang pagkakataon. Yung una, gabi na yan, pinagbigyan natin. Nung una ito, na natalakay po natin ng unang magharap, itong nanay ni Catherine Camilon at itong si Police Major sa korte din, ay huli din sa akto na nakita ang cellphone na ebidensya na gumagamit ho. Okay. Pinagbigyan po natin ton. Dahil ang paliwanag po nitong CIDJ na tagapagsalita ay titingnan po nila kung ano ang magagawa ho nila dito sa paggamit ng cellphone ni Police Major. Titingnan kung ano ang magagawa, kung ito ba ay kukumpiskahin o hindi. Inaalam pa po. Okay, tandang-tanda ko yan on the record ho. But ngayon sa pangalawang pagkakataon, mga kaibigan, ay hito na naman, nahuli sa akto, nahawak na naman ang cellphone nitong si Police Major diyan sa korte. Naalam po naman natin na ito isang restricted na tinuturong utak dito ho sa pagkawala kay Catherine Camilon. Bakit po natalakay ito na cellphone na ito, mga kaibigan? Lumabas na naman po dito ang pahayag nitong nagpapapugi ba ito? Babae ito o nagpapaganda na lang sa harap ng media. Ano ang sagot na naman nila? Titingnan nila kung ano ang magagawa na naman. Gardeman, panluloko ang ginagawa nyo. Masakit tanggapin man. Panluloko na ang ginagawa nyo. Kayo, sa hanay na nag-iimbestiga dito. Lalong-lalo na dito. Ano ang sabi? Titingnan na naman kung anong magagawa at may iba pang paliwanag. Kayo na po ang magsabi kung ano ang paliwanag. Lumang tugtugin na yan, ganyan din ang paliwanag nyo noon. Nung unang makita na
si Police Major ay may cellphone. Ba't sa pangalawang pagkakataon muling nakita muli diyan sa korte? Ganyan na naman ang paliwanag nyo. Anak ng katakot-takot kayo, pulis kayong tinuringan, pinapasweldo kayo ng taong bayan. Ba't ganyan ang ganti nyo? Hindi kayo magserbisyo ng tunay at tapat. Bakit ko nasabi yun? Wala silang konkretong sagot na pinangahawakan dito. Kung ito ba'y kukumpiskahin o hindi? Yung sagot nila nung una, ay sagot pa rin nung huli. God damn it. Anak kayo ng katakot-takot, tataas taranggo nyo, tataba ng bulsa nyo, tataba ng utak nyo. Ba't hindi nyo pinapagana? Mga kaibigan, pasensya na po. Bakit ganito ang justice system? Mayroon po tayong batayan sa ruling ng video na niluluko tayo nito, pinapaikot. Masakit ito. Diyan ho. Sa nanay ng biktima. Masakit sa kapatid ng biktima. Kung allowed na gumamit ng cellphone at according to the law na isang restricted, ipakita nyo na kayo ay may batayan. Hindi nyo masabi na allowed. Hindi nyo rin masabi na hindi allowed. Ang gusto naming ipunto dito, yun nga, marinig sa inyong mga nag-iimbestiga, kinaukulan, kung allowed ba o hindi. Subalit doon sa allowed at hindi allowed, wala kayong masabi. Nagpapaligoy-ligoy kayo, bagkos. Walang duda ang taong bayan na kayo ay nagkakaroon ng takipan dito sa kaso na ito dahil hindi lang ho, kabaro na isang pulis ang iniimbestigahan nyo dito. Isang kasama nyo dati sa trabaho, diyan ho sa 4A. Dating kasama nyo sa trabaho. Doble-doble na ito. Kabaro nyo pa bilang pulis. Kasama nyo pa dati. Diyan po sa ahensya sa 4A. Ito si Police Major. Kaya, ganito na lang. Nag-aalboruto ang netizen diyan sa comment section. Kung ano man ang kanilang public opinion. Buong puso, puhong nirerespeto yan. Dahil nagbabase tayo sa takbo ng investigasyon. Dito pa lang, sa ika nga po'y paghawak ng cellphone, ay hindi nyo masabi kung allowed o hindi. Wala kayong paraan para mapigilan ito. Bagkos pinapaligoy-ligoy nyo pa. Ang daming katanungan no dito sa pagkawala ni Catherine Camilon. Unang-una, hindi nyo malaman kung nasaan si Catherine Camilon. Hindi nyo malaman kung buhay pa o wala ng buhay si Catherine Camilon. Malaking katanungan po yan. Hindi nyo mahanap si Jeffrey Magpantay. Malaking katanungan din po yan. May reward na. Mayroon kayong 17 na testigo na sana ho ang ini-expect ng taong bayan. Kahit isang testigo lang, pwede magkaroon ho ng linawang kaso. Bagkos dito, 17 testigo na kalukuhan, anak kayo ng katakot-takot. Lalong lumalabo ang kaso. Wala kayong magandang paliwanag. Isipin mo, dito na lang din sa restricted. Dumaan pa dito sa programa ni Idol Rapi Tulfo na kinukwestiyon niya, may mungkay siya na ika nga po'y kung pwede ikulong sa kulungan dahil meron na pa siyang kaso na nakasampa na administratibo. Sa kulungan kahit siya mag-isa lang at nang maiwasan ho nang ika nga po'y anumang hindi ka nais-nais na dapat gawin itong si Police Major dahil alam niyo kapag may kaso ka na kinakaharap ay pwede kang gumawa ng anumang aksyon dahil ang iyong isip ay magulo. Para maiwasan yun, dapat nakakulong sa isang kulungan. Yan po ay on the record na tinilakay diyan ho sa programa ni Idol Rapi Tulfo. Ang sagot ho nitong pagsalita ng PNP na si Colonel Fajardo, I'm sorry kung Colonel Fajardo ito, basta Colonel, na isang babae, ang sagot niya, sige po, titingnan natin at idudulog po natin diyan ho sa kinaukulan. Ba't hanggang ngayon ho, wala pa rin aksyon
Katulad din po ng cellphone, wala pa rin aksyon. Ang gagaling niyong magsalita, tama-tama bagay kayo na spokesperson, tagapagsalita. Ba't mabulaklak ang inyong pananalita? Ba't hindi kayo nagbabasi kung ano na ang development sa kaso? Bagkus lagi na maganda ang inyong paliwanag. Maliwanag po diyan na bibigyan nyo ng aksyon. Hanggang ngayon ay walang aksyon. Restricted, nakakalaya kung saan may hawak na cellphone, pwedeng mang-agaw siya ng baril dahil dyan sa kampo ang mga tao ay nakabaril. Bakit hindi kinukulong sa isang kulungan? Wala ho silang sagot. Yung interview at paliwanag ko nitong si Colonel Fajardo na tagapagsalita ng PNP, dininig sa kabilang tainga, pinalabas sa kabilang tainga. Katulad ho din itong cellphone na ito. Ang paliwanag ko ay gagawa ng paraan hanggang ngayon. Paraan pa rin. Goddammit, anak ng katakot-takot kayo. Mga kaibigan, pasensya na po dahil nagbabase po tayo sa ruling ng video na ito. Sino pa ang lalapitan ng kapwa nating mahihirap? Kung ganyan ang lalapitan natin. Puro salita, walang aksyon, mga kaibigan. Kayo na po ang magsabi, tama ba ang ginagawa na investigasyon dito ho sa pagkawala ni Catherine Camilon? Tama ba na hindi aksyonan ang cellphone na yan? So wala pong problema nga sa atin, mga kaibigan. Kung allowed po at may batayan, may panuntunan kayo according to the law, wala pong problema. Ba't wala kayong maipaliwanag tungkol sa cellphone na yan? Kapag restricted ang isang tao, wala kayong mapaliwanag. Lahat, wala kayong maipaliwanag. Puro under investigation, ganito, ganito. Diyos mayo mahabagin, Santissima Maliberet. Abangan po natin, mga kaibigan, dahil maraming kabang-abang ito. Kung natutulog ho kayo sa pag-iimbestiga, kami hong maliliit na vlogger ay hindi ho natutulog upang silipin kayo diyan sa pagtulog sa pansitan, mga kinaukulan. Pinasusuldo kayo ng taong bayan. Alalahanin nyo, sa pamagitan ng tax buwis, magtrabaho kayo ng tunay at tapat. Magsilbi kayo ng tunay at tapat sa taong bayan dahil trabaho nyo po yan. Maraming salamat po. Sana ho naunawaan nyo ang gusto ko pong ipunto dito. Diyan po sa comment section ay pwede po kayong magbigay ng inyong public opinion. Maraming salamat po at pagpalain po tayo lahat. Bye-bye, palakpakan.